Bago tayo mag-umpisa, baka pwede niyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Wala na sa Amerika Siko, may mga lumabas na post ngayon sa social media na palipat-lipat ito ng bansa at may ilang litrato pa itong lumabas na nasa Dubai International Airport na merong connecting flight sa Singapore to Madrid. Disclaimer lang, ang mga litrato at receipt na ito ay galing sa social media platform at nagkalat na ito. Ipinapakitang si Zaldico ay pa-travel-travel na lang, nag-uubos ng pera sa ibang bansa habang hinahanap siya ng taong bayan sa Pilipinas. Meron siyang Gulfstream 350 jet na nagkakahalaga ng 1,180,000,000 pesos. Agusta Westland AW1398 helicopter, 2 unit ito at nagkakahalaga ang isa ng 800 million pesos each. Total of 1,760,000,000 pesos. Tandaan nyo, ang sahod niya noong naging chairperson siya ay around 9.7 million. Boom! Huli ka, Balbon. Naku mga kabayan, ito na. Zaldico na ispatan sa airport ng Dubai. So connecting papunta Singapore, papunta ng planeta ng Mars, papunta ng kung saan-saan planeta. Siyempre, patago-tago na si Zaldico. So mga babayan, so nakita niyo yung preview. Ito mapapanood natin yung mga air asset ni Zaldico. Grabe pala, no? Maabot almost ng 5 billion pesos. So napakalit lang pala ng sweldo ni Zaldico. Tapusin niyo yung full video mga babayan. So sa video nito mga babayan, naispatan, no? Nakita talaga itong si Zaldico kasama yung kanyang yung pamilya niya yan. Ba't kaya sa airport na yun, meron naman siya sariling aeroplano, may sarili siyang helicopter. Bakit kaya hindi na lang siya nagsarili ng helicopter? Baka yung mga piloto niya, baka nag-retired na, nagretiro. Nagretiro na ba, boss? Nagretiro na ba, boss? So, syempre, nagretiro. Kung ako man ang piloto ni Zaldico, magre-retired na ako. Pagka binawi yung kanyang mga helicopter, yung kanyang jet, no? Baka madawit pati yung kanyang yung mga piloto. Syempre kung ako piloto, alis na ako boss, bahala ka sa buhay mo. So syempre ayan, naispatan, no, sa airport ng Dubai. Tayo nagre-reaction lang at manonood lang tayo. Kayo na po kayo na mag-analyze kung itong video na to si Zaldico. Hindi naman siguro puputok to kung talagang hindi to totoo. So analyze natin. So syempre, ipapakita naman dito mga babayan, talagang si Zaldico ay ayaw talagang umuwi at ay pinoproteksyonan po siya ng mga demonyo niyang mga kasama. So, syempre magkakasabot naman sila diyan sa may loob hindi ba? Hindi nila mapatawag, 'di ba? Si BBM ayaw man lang kidnapin si Zaldico para umuwi ng Pilipinas. Meron daw silang pamahiin. My God, may pamahiin pa kayo diyan, no? Na kailangan daw yung meron daw basbas galing kay Tamba at kay BBM para pauwi si Zaldico. Siyempre, kung ako naman si BBM at kakanta naman ako ni Zaldico, hindi ko papauwiin si Zaldico dahil maikakanta ako, di ba? Grabe nangyayari sa Pilipinas. Kung ayun nga mga babayan, si Zaldico at ang kanyang pamilya ay paikot-ikot ng universe at inuubos yung pera ng kaban ng bayan, wala Marami pong protection sa kanya at ay talagang aalagaan talaga siya ng mga alagad niya. Siyempre, pag yan ang pinauwi, maraming ikakanta niyan, no? Malay nyo, diyan ikanta talaga si BBM. 'Di ba? Nakikita niyo naman ngayon, si Tambaloslos kinakanta na, pero hindi man lang pinapatawag, hindi ko alam anong nangyayari sa Pilipinas. Sayang, no, kung si Tatay Digong lang sa o si BP Sara ang presidente ngayon. Lahat ng mga lahat ng sinasabi ng mga nag-iimbestigador at yung mga testigo, lahat ng yan, kahit ano pa mang ganung kataas yan ay dapat ipatawag dito. Hindi ba? Kaso mga babayan, napapansin niyo ba sa mga hearing, yung mga demonyo na mga kawatan, na mga kasabwat at ay damage control, ano ba tawag diyan? Merong sa English niyan, ano ba yung boy? Nakalimutan ko ba yan? Kalimutan nyo na yan. So, siyempre, nandiyan nakapaikot naman dyan kay Senator Marcoleta, Senator Bato, yung mga nag-iimbestiga na mga kasabwat. Alam naman natin yan Andyan si Boying Remulla. Di ba?
Pero wag mo natin na pag-usapan yun. Dito tayo ngayon kay Saldico. So kayo na mag-analyze mga babayan, paano kikitain ito ni Saldico itong almost 5 billion na air asset. Wala pa yung kanyang mga bahay, wala pa yung bank account. Biruin nyo, no? Ang sweldo lang yan, hindi pa pala umaabot ng 10 million sa isang taon. My God! Grabe, no? Nakakagigil, no? Siguro itong tao na to pagka namatay to mga babayan o magurugur to, yung kaluluwa niya kulang pa pambayad sa sa impyerno, no? Susunugin niya sa dagat-dagat ng apoy at lahat ng mga demonyo doon ay pagkakaguluhan siya. Doon siya maghihirap, no? Dito sa Pilipinas, prinsipe ka, marami kang pera, lahat ng kayamanan nasa iyo na. Pagdating mo ng impyerno, no, Mr. Saldico, malamang doon papahirapan ka, no? Hindi mo naman madadala yung kayamanan mo na yan, eh. Hindi mo madadala yan. Kahit piso, hindi mo nadadala sa kamatayan o anuman, no? Kaso, syempre, nakakapanghinayang mga babayan, yung pera ng Pilipinas yun. Yung mga tax natin yun, di ba, nakakapanghinayang, no? Yung pinaghirapan natin, ultimo yung paghahanap buhay natin na regular lang, yung minimum, tapos babawasan ng tax, tapos mapupunta lang sa mga demonyong kawatan, no? Nakakagigil. So, ang dami niya palang helicopter, no? Huwag kayo maiinggit dyan mga babayan, kasi yan, ano lang naman yan eh, pandito lang yan sa lupa. Hindi naman sila nakakakain ng gusto eh. Kahit sobrang dami mo ng pera mga babayan, yung mga pagkain na sobrang masasarap bawal na rin sa'yo dahil atakihin ka sa puso, no? Hindi ka na rin makatulog dahil hindi mo alam pag ikaw ay nagurgur, yung pera mo paanong maitatago, di ba? Grabing sabuatan talaga ngayon mga babayan. Nakakagigil na. At yung mga protector ni Saldico, talagang nandyan lang po talaga at ay aali-aligid lang na pinoprotektahan po itong si Saldico. Diba? So ganito mga babayan, kung nagustuhan mo itong video na to, panoorin mo hanggang sa dulo at alamin mo at tingnan mo, no? Andyan yung pera natin, no? Yung mga tax natin andyan, panoorin mo, nandun, binili ng helicopter at mga jets, mga bahay na bungalow, mga mansion at pinangkakain sa napakasarap na pagkain, nag-hotel, my godness, diba? Nakakagigil mga babayan, no? Hindi mo ma-imagine, no, na ang mga pera na dapat ay ipapagawa sa flood control na halip na yung mga ibang kababayan natin na hindi binabaha, hindi na aagos yung bahay, no, hindi lumuluha, hindi na nalulugi sa kanilang mga paninda, ay wala hindi na buo ang mga flood control na dapat ay nabuo. Grabe. So ganito mga babayan, baka hindi ka pa nakasubscribe naman kay Boy Sardina, isang lambing naman dyan, pinutin mo lang na ganyan, no, peng peng. Tapos pinutin mo yung bell button yung para update po kayo sa ating mga video. So maikli lang to, panoorin nyo to mga babayan at mag-comment kayo kung anong gagawin natin kay Saldico. Papunta na ng Singapore. Mga babayan, pag dumating dyan, picturean nyo. Pag naispatan nyo mga babayan OFWs, pag naispatan mo si Saldico dyan, paki-picturean, paki-video para mari-reaction na natin at ay maikalat dito sa Pilipinas na demuhong yan ay paikot-ikot na lang ng universe para ubusin lang yung pera natin. So soon, lahat naman yan may karma. O tara, panoorin natin itong video. Let's go! Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Huwag ka nang magtago. Naispatan sa isang airport. Nako, saan na naman kaya pupunta ang taong ito? Wala na sa Amerika siko, may mga lumabas na post ngayon sa social media na palipat-lipat ito ng bansa at may ilang litrato pa itong lumabas na nasa Dubai International Airport na merong connecting flight sa Singapore to Madrid. Disclaimer lang, ang mga litrato at receipt na ito ay galing sa social media platform at nagkalat na ito. Ipinapakitang si Saldico ay pa-travel-travel na lang, nag-uubos ng pera sa ibang bansa habang hinahanap siya ng taong bayan sa Pilipinas para panagutin sa nagaganap na korupsyon sa flood control. Pero teka, konting highlight muna tayo. Magkano nga ba ang sahod ni Saldico o ng isang chairperson o miyembro ng House of Representatives? Ito ay estimated lang, okay? Pwedeng mali, pwedeng tama. Sa salary grade para sa mga miyembro ng House of Representatives ay nasa pagitan ng 293,191 pesos hanggang 334,059 pesos kada buwan. Pag binawasan ng buwis, ito ay umaabot sa 214,000 kada buwan. Okay, estimated lang to pero naglalaro dyan ang sahod.
Ang estimated total monthly sahod ni Ko bilang dating chairperson ng Appropriation Committee sa panahon niya, mga nasa 320 to 350,000 bawat buwan kasama na ang basic plus allowance at expenses. Naging chairperson siya noong July 25, 2022 at nagtapos noong January 13, 2025. So sumatotal, ito'y 2 taon at 6 na buwan o 30 months. Kung pagbabasehan natin ang sahod niya kada buwan sa loob ng 1 taon, ito ay pumapatak lamang ng 9 million to 9,750,000 pesos. Ang tanong, paano siya nakabili ng jet, helicopter at mga mamahaling sasakyan kung ang sahod niya lamang ay naglalaro ng 9.7M sa loob ng 2 taon at 6 na buwan? Meron siyang Gulfstream 350 jet na nagkakahalaga ng 1,180 million pesos. Agusta Westland AW1398 helicopter, 2 unit ito at nagkakahalaga ang isa ng 800 million pesos each. Total of 1,760 million pesos. Tandaan nyo, ang sahod niya noong naging chairperson siya ay around 9.7 million. Bell 407 helicopter, 2 unit ulit, about 165 million pesos each. Total ng dalawa ay 330 million pesos. Bell 206B3 light helicopter, ang presyo ay around 35 million pesos. Cessna 414A Chancellor small plane, ang presyo ay nasa 38 million pesos. Agusta 109E helicopter, ang presyo ay nasa 379 million pesos. Grabe. Piper PA31350 Chieftain light aircraft, around 18 million pesos. Bell 505 helicopter, around nasa 110 million pesos. Suma total asa 4,650 million pesos ang kabuang halaga ng mga jet at helicopter ni Zaldico. Ang tanong, saan galing ang ganito kalaking pera para makabili siya ng sandamakmak na mga helicopter? Okay, baka sabihin galing sa company ng SunWest ang pinangbili dito. Ang SunWest Construction and Development Corp ay nakakuha ng bilyong-bilyong piso na kontrata mula sa gobyerno, lalo na sa mga flood control project, halos 10 billion para sa SunWest mula 2022 hanggang 2025. At ayon sa mga ulat, nasa ganoong antas ay pwede nang bumili ng high-end helicopters at jet. Pero tandaan, hindi niya ito pera ito ng bayan at ng flood control projects. Ang normal na kontratista na may maliit o katamtamang halaga ng kontrata ay hindi talaga makakabili ng Gulfstream jet o ng AW139 na halos bilyon ng presyo. Kadalasan ang mga ganitong luxury air asset ay para lang sa mga top corporation. Oo, posibleng makabili ng ganito kung malaki ang kita ng kontrata, pero hindi ito normal para sa isang ordinaryong kontratista tulad ni Ko. At tandaan, sinabi ni Zaldico na noong siya ay maupo bilang chairperson noong 2019 nag-divest na raw siya sa SunWest. Ibig sabihin winidraw o binenta niya ang kanyang shares sa kumpanya para ipakita na wala na siyang direktang interes o kontrol dito habang siya ay nasa posisyon sa gobyerno. O diba, sa sariling bibig niya na rin ang galing ang lahat. Kung nag-divest siya sa SunWest noong 2019, saan galing ang pinangbili niya ng mga helicopter at jet? Dahil kung chairperson lang siya noon, nasa 9.7 million lang ang sumatotal na kinikita niya sa loob ng 30 months. At paano siya nakabili ng bilyong-bilyong pisong mga helicopter at jet? So ang tanong, saan galing ang pera na ito at bakit ayaw niyang magpaliwanag sa harap ng kamera para maliwanagan ang taong bayan? E di kung pera niya ito at napatunayan niya, kanya na. Pero kapag kinurakot niya ito sa bayan, handa siyang mapatawan ng parusa. Isa lang naman ang posibleng mangyari dyan mga kapatid. Hindi siya makakasuhan dahil posible na meron siyang ituro o ilaglag na iba. Hindi siya uuwi ng Pinas para mapagtakpa ng kanyang kasalanan.
Pero kahit umuwi naman niya ng Pilipinas, pagtatakpan lang yan, halos wala ngang umaattend na representative ng Sunwest at Hightone sa hearing. Puro Diskaya, Bryce, Alcantara, Mendoza, Sally Santos ang pinag-iinitan. Tandaan na nasa 10 billion at higit pa ang nakuha ng Sunwest at nasa around 4 billion naman ang nakuha ng Hightone. Pero bakit hindi sila nape-pressure tulad ng ibang mga kontratista? May mga nagsasabi na may mga protektor umano ito at hindi dapat maisiwalat ang lahat dahil madadamay si Romualdez. Tandaan, sa ginanap na hearing sa Senate Blue Ribbon Committee, pinangalanan ng mag-asawang Diskaya si Zaldico at Romualdez na doon ibinababa ang perang nakukuha sa mga flood control projects. At pakinggan mo ang salaysay ni Lacson patungkol kay Zaldico. Pero si Zaldico, ipapatawag mo. May interparliamentary courtesy. He is still a congressman. And mayroong tradition na voluntarily he can appear and testify or manifest. Pero to send an invitation or even a subpoena, hindi proper. Sir, Or kahit ganito na, extradition. sir, ganito kasi seryoso yung allegations against kanya. Well, regardless, kasi yan ang tradition eh. Dinatnan na namin yan dito. Nangyari yan before sa, I think, sa drugs issue, no? Na ako yung chairman ng public order. Nag-request si then Congressman Veloso kasi his name was mentioned. So pinipigyan ko. And then I gave him first track. Nag-manifest. Ganun lang. Pero to compel, to invite, and worse to issue a subpoena, mukhang hindi proper. O diba, meron daw interparliamentary courtesy o isang tradisyon na alituntunin sa Kongreso ng Pilipinas na dapat sundin. Kapag may usapin tungkol sa isang senador, hindi mo na ito tinatalakay ng House nang walang pahintulot ng Senado. At kung tungkol naman sa isang kongresista, hindi rin ito ginagalaw ng Senado nang walang pahintulot ng House. So paano ngayon to? At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas may label. Tayo, wala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.